Para sa kanilang mga ninuno, kabayo lang ang alam nilang sasakyan. Los Caballeros! Ngayon, para sa iilan na lang umaagos sa kanilang dugo ang diwa ng mga Igorot cowboy. Ngayong 2009, mag-iisang taon na ang Baguio. Mahirap isiping ang syudad na ito ay dating pastulan lang ng mga baka at kabayo. Ang pwestong ito talagang pahingahan noon ng mga kabayo. Bago pa dumating ang mga Amerikano at nagpasyang magtatag ng malamig na bakasyunan, teritoryo ito ng mga Ibaloy, isang tribo ng mga Igorot o mga taga-kabundukan ng Cordillera. Ang yaman ng mga Ibaloy sinusukat sa dami ng baka na binubugaw nila habang nakasakay sa kabayo. Kaya maituturing silang mga tunay na cowboy. May mga nangangabayo pa rin sa Baguio. Ngunit may isang pampublikong lugar na lang sa Baguio kung saan nagahari ang mga kabayo at amo nila. Ang riding oval sa Ride Park sa Pacdal. Dito may mahigit kumulang 200 kabayong upahan. Matagal na itong destinasyon ng mga turista sa Baguio. Sari-sari sila rito. May matataas, may pandak, may maputi, maitim, kayumanggi, meron ding kinulayan ng buhok. Pagka pinagpili yung mga bata, ay kulay ang gusto. Ayun na doon, Pili ka na kung anong gusto mo. color? Anong color? Ha? Pink? Meron ding mababait at masusungit. Ang tawag sa mga bantay nila ay mga ponyboy. Sa kanila pa rin nabubuhay ang tradisyon ng mga sinaunang cowboy sa Baguio. Hindi lang sa pangangabayo, kundi sa forma. Hindi lang daw minsan mangyari na may nai-inlove na customer sa mga ponyboy. Kayong pamosong Scott. Kayo yung kilalang Scott. Ang isa sa mga pioneer dito noong dekada 60 ay si Scott Madon. Sa country club kayo nag-start. 1960s lumipat ako rito. Hindi niya, 2 piso isang oras nun. Ang naabutan ko. Ang magkano? 2 piso. 2 piso isang oras. $1. $1 ang 2 piso. Ay, dito akong nakagat ng kabayo. Kung wala itong sumero ko, kinain yan. Kagat, naalis yung tinga ko. Kaya pag nagkakabayo ko, nakasumero ako. Kaya kayo nagsusombrero? Oo. Do not trust horse. Ano? Do not trust horse. Kung nagutom yan, may ibubuga yan. Sa kabila ng maaamo nilang itsura, lahat ng ponyboy ay may mga malulupit na kwento tungkol sa kanilang mga alaga. Paano ka nasaktan ng kabayo? Nadyakan ako sa bayag. Solid yun. Tadyak, tagat. Tapos yung sumemplang ako, nung tumama dito. Yung sa tuhod ko, 1 buwan din, nakakaganyan ng pao. Scott din ang pangalan ng anak na matandang pioneer. Ngunit mas Indian kaysa cowboy ang kanyang dating. Ngipin ng kabayo. Okay, ngip. Siya na ngayon ang pangulo ng Pony Boys Association ng Ride Park. Ang kanyang tauhan na si Samson ang naging gabay namin sa mundo ng mga ponyboy. Mahal kasi namin yung mga kabayo, sir. Paggising ko sa umaga, kabayo hinaaplos. Sa hapon na naman, yun. Parang sila yung pinapakain, pinapaliguan. Nasaktan ka na ba sa kabayo? Yes, sir. Nasipa na. Ito, sir, oh, yung dito. Ito nun. Bali, lumobo to. Nasipa ng kabayo, pero gumaling din. Tapos nung nasipa na, yun na, tumapang na ako. Kayang-kaya ko nang bugbugin yung kabayo.
sir. Anong ibig mong sabihin na kaya mong bugbugin ng kabayo? Kasi sir, pag medyo matapang yung kabayo, kung gusto mong matakot siya sa'yo, medyo saktan mo rin siya eh. Para maging maamo siya sa'yo. Ganun. Bakit puro lalaki lang nandito? Bawal kasi sir ang babae dito kasi pag may babae dito, pag-aawayan nila. Kasi parang may nababakla rin eh. Kasi mga lahat ng lalaking kabayo dito, kailangan din nila ng kwan. Kahit lalaki sa lalaki. Yes, sir. May mga ganun ding pangyayari dito eh. Pero mostly kasi pag kwan, pinabayaan mo yun, masisira yung kwan. Kaya pag sampa pa lang ng kabayo, dapat inaawat mo. Hindi madisgrasya sir, kumari pag... Ibinida rin sa akin ni Samson ang pinakabagong kabayo sa Ride Park na kanyang inaalagaan. Kumarera na raw ito sa Santa Ana Racetrack sa Maynila. Super horse. Obama. Sasali ba doon sa karera? Hindi siguro sir. Kasi baguhan pa lang eh. Bagong kabayo, baka pag nadisgrasya, pag napilay, wala na. Wala nang pangkayod. Oops! Yeah, gagalop na tayo sir. Tawak ka lang sir ah. Pero kahit palapit na ang summer, madalas ay mahina pa rin ang negosyo. Lalo na ngayong panahon ng krisis. Kaya eto, may mga kabayong ibinenta na lang sa mga taga Isabela. Ang iba, mukhang ayaw ngang umalis. Tila nararamdaman nilang palapit na rin ang piyesta ng mga kabayo, ang tinatawag nilang gymkhana, karera na may papremyong pera. Kikilita kasi sa kwan. So ano yung paborito mong kabayo ngayon? Kabayo? Ito sir. Ito ang paborito kong kabayo. Ito. Bakit paborito mo yan? Kasi sir, kay Blaze, magaan yung pera, magaan yung kita. Tsaka magaan yung kita sa kanya sir. Tsaka marami siyang suki, popular na kabayo. Si Silver Blaze ang pambatong kabayo ni Samson para sa gymkhana. Hindi nga lang siya ang hinete. Ang ibang pony boy, todo ensayo na. Taon-taon may kinukumbida ang asosasyon ng mga kalaban galing sa ibang lugar. Sa taong ito, kinumbida ulit ang Los Caballeros ng La Trinidad, Benguet. Mga kabataang apo na sa tuhod ng mga Ibaloy cowboy. Kahit hanggang gabi, nag-e-ensayo sila. Si Brian Lee, nasakay ng kanyang alagang si Palomino, ang isa sa mga nanalo sa Ride Park Gymkhana noong nakaraang taon. Ito rin ba? Nanalo last year? Tsaka nung Adibay dito. Bago sila bumiyahe papuntang Baguio, nagbaon muna sila ng pagkain ng mga kabayo. Anong nararamdaman mo? May karera ka ulit bukas? Medyo kinakabahan po. Bakit? Baka yung pag matumba yung kabayo, baka yung mag-crash. Doktora ang nanay ni Brian at konsehal naman ng La Trinidad ang kanyang ama. Kinakabahan din kasi syempre, may disgrasya din yan. Laging pinapaalala na wag makisali, mga ganun. Ano na lang sa hiniti niya, o ano. Hindi tulad ng mga pony boy, ang pangangabayo ay isang libangan lang para kay Brian. Pero siya na ngayon ang isa sa pinakasikat na hinete sa Benguet. Kasama ang tropa ng Los Caballeros, lumarga na sila papuntang Baguio upang depensahan ang Corona laban sa mga pinakamatinik na ponyboy ng Ride Park. Pero sa ikalawa, nabulabog ang alikabok sa malayong kurba. At biglang lumitaw si Palomino na wala ng sakay.
Parating na sa Baguio ang Los Caballeros. Sa parke, tuloy ang negosyo. Pero sa bisperas ng Gymkhana, kasabay ng mga turista ang mga nagsasanay na pony boy. Kadarating pa lang ng mga Los Caballeros, may nadisgrasya na. Sinipa ng kabayo. Basta dumikit ako, sinipa ako. Isa sa mga kasama ni Brian, si Roja, na bumiyase mula La Trinidad. Ano, kailangan bang ipa-x-ray? Hindi na. Kaya? Sigurado kayo? Putulin na lang daw. Pagsakay niya sa kabayo, parang walang aksidenteng nangyari. Pagsapit ng gabi, nag-uwian na ang mga turista sa mga hotel. Pero si Samson, di raw pwedeng malayo sa mga alaga. Bakit kailangan matulog ka rito sa tabi mismo ng mga kabayo? Kailangan kasi sir, mabantayan yung mga kabayo. Kasi minsan, may nakakawalang kabayo, biglang nakikipag-away yung kabayo. Ano yung nandun? Parang ulo ng kabayo? Oo sir, yan sir, mga bungo ng kabayo. Pagkain to ng kabayo, Oo. kasama mo rin, katabi mo lang. Oo, tabi ko lang sir. Kasi ito, mahal to sir. Ito yung ginagastusan namin ng kwan. Mga ito, 4 yung kabayo ko. 4 na araw lang nilang kakainin to. Sino yung pinaka-hinahanda mo para sa karera? Bali si Blaze sir. Bakit mo dito siya tinatali? Para makapagpahinga siya sir, makapag-relax, makahiga-higa. Ayaw mo dun sa loob ng stable. Pag kasi sir, pag sa loob ng stable, hindi siya makakapag-relax kasi nakatayo lang siya, hindi siya pwedeng humiga. Dito, pwede siyang humiga, maglakad-lakad para may stretch yung mga ugat-ugat. Sa tagal daw ng pagkakawalay niya sa pamilya, pakiramdam ni Samson ay mas kilala pa niya ang kanyang mga kabayo kaysa sa mga kapatid niya. Tinanong ko yung tita kong isa doon. Binigay yung number kaya tinawagan ko. Pero pagkarinig ko sa ng boses niya, talagang naiyak ako. Ang mga dayong galing ng La Trinidad natutulog katabi rin ng kanilang mga alaga. Si Brian hindi mapakali. Pati si Palomino, gising pa. Itong truck na to, may delikadong bahagi ba itong truck? Saan? Doon pa sa doon sa sharp curve doon. Ano yung posibleng mangyari sa karera? Baka po yung kabayo may madulas ganun. Sa araw ng piyesta ng mga kabayo, dagsana ang mga cowboy sa Wright Park. Pagkatapos ng almusal, may isa pang importanteng gawin bago isabak si Palomino. Para lalong kumapit sa madulas na truck, pinapalitan ni Brian ang mga lumang sapatos ni Palomino. May mga dongba o karera rin ng mga ibaloy noong sinaunang panahon. Ngunit si Gloria Diaz at ang kanyang kapatid na si Aurora ang nagpasimuna nito sa Wright Park noong dekada 70. Teenager pa lang daw ang dating Miss Universe, mahilig na siya mga bayo. Kaya natural lang ang kanyang pagganap sa pelikulang Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa. Ang unang karera ay para sa mga kabayong nasa maliit na kategorya. Dito kasali si Palomino. Ang pambato naman ng Wright Park, ang pony boy na si Paul Bagnos, sakay ng kabayong si Lovely. 5 ikot sa oval ang unang karera. Hindi tulad ng mga profesional na karera sa Santa Ana. Bareback ang pagsakay sa Gymkhana para mas magaan ang dala ng kabayo.
Walang suot na kahit anong proteksyon sa katawan ang mga hinete. Para sa isang delikadong laro, may premyong 700 piso para sa first place. Sa pangalawang ikot, llamado na si Brian. Ngunit kinulang sa lakas si Palomino. Sa unang karera, nanguna ang Pony Boy. Pumangalawa si Brian. Second place. Disappointed ka ba? Second? Okay lang yan. Buti ka na manalo ah. May isa pang karera si Brian maya-maya. Pero mas malalaking kabayo na ang kalaban. Doon daw siya babawi. Samantala, karera na ng kategorya ni Silver Blaze, ang alaga ni Samson. Sa mga nakaraang taon, si Blaze ang nag-champion sa big category. At kinuha pang hinete si Paul Bagnos na kapapanalo lang sa small. Okay, ngayon na? Malalaking kabayo na to, ano? Tabi na tayo. Okay. Pinakapeligroso ang mga kurba dahil madaling madulas kapag sobrang bilis sa kanto. Umatras na yung isa. Pumapangatlo si Silver Blaze. Tila kaya pang humabol. Pero sa huling kurba, nawala ito sa eksena. Tumigil si Silver Blaze. Ayaw na tumakbo ni Silver Blaze. Third goes to Silver Blaze, Paul Bagnos Jr. Third place pa rin si Silver Blaze. And the fifth place goes to Hidalgo. Pero kayang unahan yung pangalawa, sir. Liza Yamashita, Palomino. Sumunod ang kaisa-isang karera ng mga babaeng hinete. Sa pangunguna noon ni Gloria Diaz, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga babaeng makilahok sa Gymkhana. Si Shaila na apo sa tuhod ng isang Iboloy Cowboy, ang pinakabata sa edad na 13. Nagpa-excuse lang daw siya sa eskwelahan para makasali. Alalay lang kayo. Siya yung isa sa mga pambato rito ng Los Caballeros. Hindi ito basta pabilisan ng kabayo. Kailangan dito ay taktika sa paggamit ng renda at palo. Titipirin ng hinete ang lakas ng kabayo para may panghuling hirit. First place goes to Shaila, Liza, Adrian. Sulit ang pag-absent ni Shaila sa klase. Congratulations. Bakit ka nanalo sa tingin mo? Malakas po yung kabayo. Ha? Malakas po yung kabayo. Sa Gymkhana, meron din mga gimmick gaya ng backstroke race. Nakakatawang tingnan, pero ang pinakamahuhusay lang ang pwedeng sumali rito. Meron ding balloon bursting game na para mga sinaunang labanan gamit ang mga espada o itak. Sa wakas, oras na para sa karera ng mga medium na kabayo. Kasali ulit si Brian at Palomino. Inaabangan ng lahat kung dito na ilalampaso ni Brian ang mga kalaban. May chance ngayon si Brian makabawi. Nasa outside lane na naman si Brian. Ibig sabihin, mas mahaba ang kailangan takbuhin ni Palomino. Pero mas malaki naman ang espasyo para makamaniobra. Sa unang ikot, pumangalawa na si Brian. Pero sa ikalawa, nabulabog ang alikabok sa malayong kurba. At biglang lumitaw si Palomino na wala ng sakay. Si Brian! Nakita ko lang yung kabayo niya, nauna, wala siya. Kaya, tapos takbo yung mga ibang tao doon, kaya tumakbo na rin ako.
Nang dumaan si Palomino, nanunood ang mga magulang ni Brian. Tara, tara, tara! Si Brian! Ano nangyari? May masakit ba? Pahinga muna. Nakita ko lang yung kabayo niya. Nauna, wala siya. Kaya, tapos takbo yung mga ibang tao doon, kaya tumakbo na rin ako. Ano yung dumaan sa isip nyo? Sana hindi malaki yung injury niya. Dasal na rin ako. Wala kang nararamdaman. Natapakan ka ba? Hindi. Uy, isa pa. Oh. Napatid siguro. Kahit dalawang hinete na ang nadisgrasya, tuloy pa rin ang karera. May sugat eh. May sugat ka rito. Dito may sugat ka. May sugat ka rin dito. So, baka madumihan. Baka pumasok ang dumi. Ano? Maghilamos ka. Sabihin mo sa kanya maghilamos. Baka magka-infeksyon. Minsan ang macho culture eh. Ayaw man lang maghilamos. Walang nagpa-first aid dito. Walang sumaklolo na pang-emergency. Nakakapanervyos. Pero kailangan tanggap nyo rin yun, no? Gusto pa niya mag-race. Sabi ko, tama na yan. Palakas ka mo. Yung nauna po yung sa akin, naunang nadulas. Tapos napatid yung kabayo ko. Nadulas yung kabayong nauuna sa'yo. Oo. Kumbaga natapakan ka sa mukha, tapos parang gumanon. Oo. Nasagid lang. Sa mukha? Oo. Yun ba yung nangyari? So maaring galing yan sa pako? Sa sapatos po. Sa sapatos? So baka lang sumabit sa kuko pala. Sa kuko. Oo. Sa huli, sumunod din si Brian sa ama at hindi na kumarera sa araw na ito. 2 Los Caballeros ang nasaktan at maliban kay Shaila, wala na silang ibang panalo sa Gymkhana. May inaabangan din silang karera sa La Trinidad sa mga susunod na linggo. Kumbidado ang mga pony boy. Doon na lang daw babawi ang Los Caballeros. Bakit ito yung natipuan mo na bigyan ng panahon? Mas maganda rin naman para umiwas sa ibang bisyo. Doon na gustuhan ko na rin. Na-addict na rin. Na-addict na rin magawa mga bayo. Swerte na lang ang mga magulang nila kung hanggang pagkabinata, kabayo pa rin ang kanilang tanging bisyo. Para naman kay Samson at sa mga kapwa niya ponyboy, ang kabayo ay hindi bisyo, kundi hanap buhay. Nagbibigay ito ng lakas loob kay Samson na makakasama niyang muli ang bunsong kapatid. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko siyang kunin dito para maging kasama ko na lang siya. Tuturuan ko na lang na ako mag-alaga. Kasi sinabi ko na rin kay Kuya Skat eh. Sabi niya, sige kunin mo na para may kasama ka. Magkalayo man ang mundo ni na Brian at Samson, nagkakaunawaan sila. Nasubukan ko na sir sa kalabaw, baka. Yun, nasubukan ko nang sumakay din. Pero kabayo, kakaiba talaga pag nakasakay ka sa kabayo. Talagang taraki, sabi nila sa Ilocano. Ano yun? Bali, parang concert. Magandang tignan pag sumasakay ka sa kabayo. Lalo na pag nagpapatakbo ka. Pag nag-alaga ka kasi sir ng kabayo, pag pumunta ka na dito sa Ride Park, parang mai-inlove ka na rin. Parang ayaw mo nang iwan pag lagi kang sumasakay. Para naman sa mga residente ng maiingay na syudad tulad ko, ang tunog ng kabayong dumaraan ay para na ring musika ng nakalipas na panahon.
Mula sa Baguio City, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Gitgitan! Sanay lang. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.